Maaari nga kayang takpan ng mabubuting gawi ang mga mabibigat na kasalanan? Makukuha kayang hugasan ng mga maling nagawa sa pamamagitan ng iyong pagtulong sa iyong kapwa? Dahil kriminal man sa harap ng batas ay isang bayani naman sa paningin ng kanyang mga kababayan. Iyan ang pagkakilanlang iniwan ng isa sa notorious na drug lord ng ating bansa. Halina at ating alamin ang istorya ng naging buhay ni Jeffrey Diaz alias Jaguar. Isang maasahang kaibigan, mabait na anak at matulungin sa kapwa. Yan ang pagkakilanlan ng mga tao kay Jeffrey Diaz. Likas daw kasi dito ang pagiging matulungin sa mga nangangailangan, mapamiyembro man ng kanyang pamilya o kahit mga kapitbahay pa niya. Wala raw itong pinipili, basta lumapit ka sa kanya ay tiyak na tutulungan ka niya. Sa panahon ng kagipitan ay tiyak na maasahan itong si Jeffrey, kaya naman hindi nakataka-taka na minahal siya ng marami nating mga kababayan. Subalit ang mga salapi at halaga na itinutulong niya ay saan niya kaya kinukuha? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi 100% matatawag na santo itong si Jeffrey Diaz dahil siya ay isa sa mga notorious na drug lord sa buong Cebu? Pero papaano nga bang ang isang mabait at inosenteng bata noon ay napadpad sa kalakaran ng pinagbabawal na gamot? Lumalabas sa mga ulat na si Jeffrey Diaz ay lumaki sa isang mahirap na pamilya sa barangay Dolho, Fatima, Cebu City. Isang kahit isang tuka kung may tuturing ang kanilang pamumuhay na ayon na rin sa isang panayam noon kay Diaz. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang ina at ganun din ang kanyang ama. Pagsamahin man ang kinikita ng kanyang mga magulang ay hindi pa rin sapat para sa kanilang magkakapatid. Kumikita lamang ang kanyang ina sa pagtitinda ng mga mangga habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang shipping company. Mahirap man ang kanilang trabaho ay hindi nila ito kinakahiya dahil ang pinagkukunan nila ng pantawid sa araw-araw ay mula sa marangal na trabaho. Pangalawa sa 7 anak si Jeffrey at dahil sa hirap ng buhay ay napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Bata pa lamang ay iminulat na silang magkakapatid ng kanilang mga magulang sa pagiging relihiyoso. Ang katunayan niyan, si Jeffrey at ang kaibigan nitong si Victor Yap ay naiulat na naging altar boy sa main church ng kanilang lugar noong kabataan nila. Nang matigil siya sa pag-aaral ay dito na nagsimulang mabago ang buhay niya dahil sa murang edad ay iba't ibang trabaho na ang kanyang pinasukan upang makatulong sa kanyang magulang at maitaguyod ang kanyang sarili. Pagsapit ng dekada 80 ay mas lalong naging komplikado ang buhay ni Jaguar nang lumipat ang kanyang mga magulang ng tirahan sa Surigao del Sur at naiwan siya na nagtatrabaho sa nakalakihang lugar. Ang kawalan ng paggabay ng magulang, ang kakulangan sa tamang edukasyon at ang kawalan ng maayos na pagkakakitaan ang nagdulot kay Jaguar na pasukin ang pagbebenta ng ilegal na droga na siyang trabahong inireto sa kanya ng kanyang kakilala. Sa una ay patingi-tingi lang ang ibinibentang droga ni Jeffrey hanggang sa dumating ang panahon na naitayo na niya ang kanyang matibay na koneksyon mula sa iba pang source at kakilala sa larangan na kanyang pinasok. Sinabi ni Diaz na nagsimula siyang magbenta ng ilegal na droga sa maliit na halaga hanggang siya ay arestuhin ng mga pulis sa lungsod ng Naga. Siya ay ikinulong sa Cebu City Jail noong 2005 at kalaunan ay na-turn over sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa loob ng National Penitentiary ay nakilala ni Diaz ang mga drug personalities at dahil dito ay mas naging madali ang pakikipagkalakalan sa pagitan ng kanyang supplier at ng kanyang mga tauhan sa labas ng kulungan. Nang makalaya naman siya sa kulungan noong 2010 ay agad siyang bumalik sa Cebu at nagtayo ng mas malaking grupo upang mapalawak ang kanyang koneksyon sa mga taong may kinalaman sa ilegal na droga. Lumaki ng lumaki ang pangalan na Jeffrey hanggang sa kumalat na ito sa buong Central Visayas. Sa huli ay nailagay siya top 10 drug personalities sa Central Visayas at binigyan ng nickname bilang Jaguar. Matapos siyang makalaya mula sa National Bilibid Prison, wala ni isang reklamo o warrant ang inihain laban kay Diaz sa korte. Sa kabila ng katotohanan na siya ay natag bilang isang mataas na ranggo na personalidad ng droga. Wala rin siyang umiiral na warrant of arrest base sa record ng Police Regional Office sa Central Visayas. Dahil dito ay lumakas ang haka-haka na hawak ng grupo ni Diaz sa leeg ang kapulisan sa Central Visayas. Malakas din ang ebidensya na protektado siya ng mga tiwaling politiko noon sa kanilang lugar kung kaya't
nagtuloy-tuloy ang pag-alsa ng grupo ni Diaz. Lumipas pa ang maraming taon at siya ay kinilala na bilang isa sa pinakamalakas na drug lord sa Pilipinas at walang kumakanti sa kanya sa buong Kabisayaan. Bagamat drug lord kung may tuturing, ay naiulat na patuloy pa rin siya sa pagtulong sa mga nangangailangan at hikaos sa buhay, lalo na sa lugar na kanyang kinalakihan. Lahat ng kapitbahay niya doon na lumalapit sa kanya ay hindi na nagdadalawang salita at agad na inaabutan niya ng tulong pinansyal. Masaya ang buong nayon kapag araw ng kapistahan dahil sinasagot lahat ni Jaguar ang panghanda sa buong nayon at may kasama pang pakimkim sa mga ito. Mahilig din siyang magbigay ng mga regalo sa mga bata at madalas siyang mag-abot ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas at dilatang pagkain sa kanyang mga kapitbahay. Dahil dito ay labis siyang minahal ng mga kababayan natin, lalo na sa kanilang probinsya. Subalit, maaari nga bang buhatin ng mga mabubuting gawa ang mga higanteng kasalanan na nagawa niya sa maraming taon ng kanyang buhay at maaari ba nitong hugasan ang matingkad na mantsa ng kanyang pagkatao? Ang paghahari ni Jaguar sa buong Central Cebu ay hindi rin nagtagal dahil pagsapit ng Hunyo 2016, si Jeffrey Jaguar Diaz ay namatay sa di umanong lehitimong operasyon ng mga otoridad. Dinagdad ng bala ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division 7 at Las Piñas Police kasama ang isa sa mga kasamahan nito bandang alas 10 ng gabi sa kanto ng Gemnara Road, Pilar Village sa Barangay Alman sa Las Piñas City. Si Jaguar ay pinatay halos isang linggo matapos itong magbigay ng panayam sa media sa isang hindi tukoy na lokasyon kung saan sinabi niyang tatalikuran na niya ang droga at nagplanong susuko na siya sa mga pulis. Dahil dito ay lumakas ang haka-haka na mismo mga kasabwat ni Diaz ang nagpatumba sa kanya dahil kung totoo nga ang balita na susuko ito sa otoridad ay tiyak na ilalaglag nito ang kanyang mga kasabwat sa kanyang organisasyon maging sa loob ng pulisya. Matatandaan din na ito ang taon kung saan sobrang higpit ng ating gobyerno sa usaping droga kung kaya't hindi nakatakataka na ito na rin ang huling taon ni Diaz. Namatay mang isang kriminal sa mata ng batas ay bayani naman ang turing dito ng kanyang mga kababayan dahil sa bukas palad na pagtulong nito sa kanila. Hindi mabilang na mga kaibigan ang dumalaw sa burol nito hanggang sa iposisyon nito sa kanyang huling hantungan. Hindi may tatanggi na mahal siya ng kanyang mga kababayan. Humigit kumulang isang oras na stranded ang trapiko sa Southern Corridor ng lungsod dahil ang mga motoristang gumagamit ng N. Basalco at V. Rama Avenue ay kailangang maghintay para sa funeral procession ni Jaguar na makausad bago sila muling makagalaw. Ang Cebu City Traffic Office Head na si Rafael Yap ay nagsabi na ang mga traffic enforcer noong araw na iyon ay labis na nagulat sa napakaraming tao na sumali sa funeral march ni Jaguar. Sinabi ni Yap na napuno ng mga nagdadalamhating tao ang 600 metrong kahabaan ng kalsada mula sa simbahan hanggang sa kanto ng Basalco Avenue. Nagulat sa napakaraming tao ang mga traffic enforcer at walang ibang pagpipilian kundi ang payagan ng funeral procession na tumawid sa N. Basalco Avenue hanggang sa V. Rama Avenue. Talaga namang kitang-kita ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga kababayan. Pero dapat din nating maisip syempre na ang insidenteng ito ay resulta ng kanyang involvement sa droga bilang isang drug lord. Isa itong mabigat na consequence, ika nga. Oo, marami siyang natulungang mga mahihirap na kanyang mga kababayan pero hindi rin may tatanggi na bilang isang drug lord ay malaki ang naiko-contribute niya sa paglaganap ng droga sa buong bansa at syempre nakakasira ito ng buhay ng maraming Pilipino lalo na sa mga kabataan. Oo, maaari nating sabihin na si Diaz ay likas na matulungin talaga pero ang kanyang buhay kasama ang pagnenegosyo ng droga ang siyang tumapos sa kanyang buhay. Droga ang nagsilbing numero 1 niyang pinagkukunan ng kabuhayan at dahil din sa droga kung kaya't nawala sa kanya ang kanyang buhay. Ika nga lahat ng bagay na gawin natin mabuti man o masama ay may kalakip na consequences. Magtanim ka ng mabuti ay aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng masama at tiyak na aani ka rin ng masama. Lagi nating dapat isaalang-alang ang bawat desisyon na gagawin natin dahil pwede itong makaapekto sa buhay natin sa hinaharap.